word in the world. Someday I will. Ito yung pinakadelikadong salita sa buong mundo na ikapapahamak ng tao. Yung someday I will, tinanggal mo yung benefits ng fellowship sa'yo. Tinanggal mo yung gift ng fellowship sa'yo. Tinanggal mo ang karapatan ng Diyos sa'yo. Tinanggal mo yung purpose ng Diyos sa'yo. Yung kapangyarihan ng Diyos, tinanggal mo because someday I will. Maging ako, nung nakilala ko ang Panginoon, hindi ko sinabing someday. Kaya nga nawala sa akin yung word na wala. Kasi hindi ako naniniwalang dapat ang Kristiyano sa salita ng wala. Hindi. How can you say your God is your provider? Kung lagi ka nagsasalita ng wala at nakikita sa mukha mong wala. May mga bagay na nakalaan sa'yo. Pero because of that question na ibigay sa iba, yung para sa'yo. Ang daming benefits ng fellowship sa atin. Fellowship provides strength. Number one, nagbibigay siya, nagpo-provide siya ng kalakasan sa atin, yung fellowship. Diba? Kasi bakit? Hindi naman word of man ang ating narinig, kundi word of God. Pero yung iba, hindi sila lumalakas, hindi sila nagkakaroon ng big faith o lumalago yung kanilang pananampalataya because they just want to hear what they want to hear. Ang gusto lang ninyo kasi madinig, karamihan, ay yung gusto ninyong madinig. Pero pag salita ng Diyos, tinutulugan ninyo, pinabaliwala ninyo, kaya ang salita mo pa rin ay salitang mundo pa rin. Kaya ang mithiin mo pa rin ay mithiin pang mundo pa rin. Remember, there is no tomorrow. Walang bukas. What is the power of fellowship? It means to hang out with people who believe in the same God, to encourage one another para mag-grow in Christ, lumago kay Kristo. At nagbibigay yung fellowship na yan ng special spiritual gift sa bawat isa na nakikipag-fellowship. Pero bakit hanggang ngayon wala kang gift? Wala kang kaseryosohan sa fellowship eh. Buti pa nga sa barkada ninyo nakikipag-fellowship kayo. Pero sa Diyos na nagbibigay ng buhay sa inyo araw-araw, hindi nyo pinapansin. Ang kakapal ng mga mukha ng tao. Sinasabi mong may Diyos ka, hindi naman makita sa buhay ninyo. Because of someday, I will. Ang Diyos lang ang bibisisyon ng bukas. Hindi ka. Kapag narinig mong salita ng Diyos, i-ready mo yung sarili mo. Because of His purpose sa'yo. Hindi mo rin pwede sabihin na, kapatid, magsisi ka na ngayon. Someday, I will repent. Wow. Antindi mo, Diyos ka. Fellowship with God is not a joke. Mukhang bibiro, kapatid. Ay hindi nagbibiro ang Diyos. Once you are called by God, kailangan maging seryoso ka sa fellowship sa Kanya. Marami siyang pangako sa iyo, kapatid. Naranasan ko rin yan na nakipag-fellowship ako. Ang dami kong naranasan mula sa Diyos. Sinabi ng Biblia, you need to repent. I repent, I turn away. Lahat na sabihin ng Biblia, hindi po ako nag-response ng someday I will. Hindi. Lagi ko sagot, your will be done, not my will be done. Pag sinabi mo yung someday, stop na lahat. Maging clock sa buhay mo, stop na. Paging opportunity, stop na. Someday, I will fellowship with them. Someday, I will give my time. Someday, I will give my offering. Someday, lahat someday, 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 someday. Hindi binigay ng Diyos yung pagiging success mo sa anumang mga bagay para ikaw ay malinhawa. Hindi. Binigay ng Diyos diyan para ipaalam sa iyo na there is God na nagbibigay ng lahat ng bagay. Fellowship is a relationship, inner unity among believers. Kaya nga, stay connected with God through your word. 1 Thessalonica chapter 4, verse 11. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, pakialaman ang sariling gawain, at magtrabaho kayo upang mabuhay tulad ng itinuturo namin sa inyo. Tingnan nyo, sinasabi magtrabaho, di ba? Pero pag-araw ng pagsamba, bawal magtrabaho. Bawal yung skill. At ano pa sabi sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24? Kung ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sa business mo man yan, nakikitrabaho ka man,
o sa loob ng church, lahat ng ginagawa mo, gawin mo para sa Panginoon. Sa trabaho ka, gawin mo yung trabaho mo para sa Panginoon, hindi para sa sweldo mo. Sa 24. Sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa iyo. Kung sabihin na, kahit din mo na kumanambahan eh. Nasa puso ko naman siya. Yun sa puso mo. Someday, gagawin ko. Someday. Tutupad ako. Someday. Paano kung namatay ka? Don't say someday. Because there's no tomorrow. Pagka ikaw ginising ngayon ng Diyos, lahat ng bagay sabi mo, your will be done, not my will be done. Lagi ko sinasabi sa inyo para mawala ka din sa someday, isipin mo yung mabubuti mo. Wala kang gagawin siya ng someday. Lagi, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Diba bakit? Iti-trade din na. Lord, I'm trading my someday. Let your day become mine. Yan yung dangerous word na dapat mawala sa iyo, yung someday.